Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Habang itinaas ni Feng Lingsu ang kanyang kamao, na brimming ng makapangyarihang enerhiya, nanginginig sa takot si Yuying at sinabi, nagkamali ako. Aminado ako, sasabihin ko ang lahat. Pawis na pawis siya sa kanyang buong mapag-akit na katawan habang patuloy na sinabi, ang aking ama ay si Li Qianju, ang Grand Elder ng Evil Extreme Sect. Pinilit niya akong gawin ito. Kasalukuyan siyang naghihintay sa akin sa Tianmang Mountain sa labas ng Shuoyu City para dalhin ang buhay na kaluluwa. Sinunggaban ni Feng Lingsu ang kanyang ulo, pagkatapos ay sinaktan siya ng blazing power. Lumawak ang mga mata ni Yuying habang sumisigaw, ikaw binabali mo ang iyong salita, walang ka-honor-honor. Nagdisintegrate siya sa ilaw ng kabilugan ng buwan. Kalmadong sinabi ni Feng Lingsu, sino ang nangakong hindi ka papatayin? Kahit na nangako ako at pinatay ka pa rin, ano ngayon? Habang bumababa, sinabi ni Yehongi, kaya ito ang demeanor ng senior sister ng Yuluo Hall, tulad ng sect leader, na parang inukit mula sa parehong mold. Tumugon si Feng Lingsu, nakita ko si Xinger sa Shuoyu City. Lalo siyang nagiging cute at mas attached kay Master araw-araw. Nagulat na tiningnan ni Tantay Linging si Yehongi. Sinabi ni Feng Lingsu, kaya, Lingin, naging ganyan ka na rin ngayon di ba? Nag-freeze si Tantay Linging. Pagkatapos, habang hawak ang malambot na mga kamay ni Feng Lingsu, sinabi niya, Senior Sister, alam kong mayroon ka pang sama ng loob sa pagkabigo na patayin ang ating master. Ngunit talagang iba na ang mga bagay ngayon. Nakita ko ang tunay na pagmamahal mula kay master. Sinagot ni Feng Lingsu, gaano ka nakatanda at siksinger? Ilang tao o karanasan na ang iyong nakasalubong? Nauunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? Sinigawan ni Yehongi, hindi ba baba ay mas nauunawaan niya kaysa sayo, senior sister? Nalito si Feng Lingsu, sinabi, ha? Tahimik na namula si Tantay Ling. Bigla, itinapon si Yehongi pabalik sa rooftop. Lumitaw si Grand Elder Li Qianju ng Evil Extreme Sect na kinukuha si Yehongi. Sinabi niya, tingnan kung sino, ang maliit na sect here ng Kangming Sect. Isang perpektong water attribute living soul. Tiningnan niya si Yehongi at nangisi, Yuying, ang iyong kamatayan ay hindi na sayang. Pinayagan mo akong mag-reap ng malaking bargain, wahahaha. Nagulat si Tantay Linging, si Elder Li Qianju. Bigla, sumiklab ang kidlat mula sa itaas, na tumama sa bubungan ng malaking pagsabog habang tumalon palayo si Li Qianju. Nagbulong siya sa kanyang sarili, Zenwu Sword Sex Demon Slaying Flying Sword. Kahit ang righteous Dao ng Central Plains ay infiltrated ng ganito kalalim sa aking Eastern Lands. Gracefully lumapag siya, nag-frown, hindi may mali. Ang sword technique ay malinaw na mula sa Zenwu Sword Sect, ngunit ang inner sword intent ay may demonic power ng Kangming Sect. Ang batang ito disipulo ba siya mula sa Yuluo? Sumugod si Feng Lingsu at sumigaw, akala mo ba madaling buliin ang mga disipulo ng Demon Lord Kingling? Hinarangan ni Elder Li Qianju ang kanyang strike gamit ang kanyang arm guard, ngunit sinira ng kanyang espada ito at tumagos sa kanyang braso. Grimacing sa sakit, sinabi niya, ikaw ay half-step lang na nascent soul. Paano mo natutusok ang aking demon armor at nasugatan ang aking katawan? Ito ay Seryosong tumugon si Feng Lingsu, ang Nine Peaks Heaven Burning Art ng lalaking iyon. Lumawak ang mga mata ni Li Qianju, kaya pala syempre. Ikaw ang kanyang first disciple. Kung ganoon, walang oras para mag-atubili. Inilabas niya si Yehongi na bumagsak ng mapag-akit sa lupa. Ipinahayag niya, i-extract ko ang iyong living souls ngayon at iaalay sila sa Great One na iyon. Great Terror Black Heaven Demon Fist. Habang nag-radiate ang dark energy mula sa kanya, nagbago ang kanyang mga mata. Isang malaking demonic fist ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Nagulat na tiningnan ni Feng Lingsu, ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Nakakita siya ng vision sa kanyang mga mata at nagbulong sa kanyang sarili, terror. Nang bata pa ako, walang magawa kong pinanood kung paano nilapastangan at pinatay ang aking ina sa harap ng aking mga mata. Bago ako mag-11, walang katapusan akong pinahirapan sa loob ng Human Good Chamber. Sa panahon ng aking graduation trial, pinilit akong pumatay ng hindi mabilang na mga disipulo ng Righteous Sect. Takot ako sa lahat ng kawalan ng katarungan sa mundong ito. Takot ako sa lalaking iyon. Takot ako sa aking sariling kahinaan. Ang buhay na puno ng kasalanan, tulad ng pag-iral ng isang kasangkapan, sana'y matagal nang namatay ako kasama ng aking inay.
Mapag-akit na tumawag si Elder Liqianju, halika, gawin mo, aking minamahal na anak. Isang strike pa at matatapos na ang lahat. Nagbulong si Feng Lixie sa kanyang sarili. Ang pinakabanal na kapangyarihan ng Great Terror Black Heaven Demon Fist ay ang pagkontrol sa takot sa loob ng puso. Hanggat may natitirang bakas ng takot, ito ay magtutulak sa isang tao patungo sa bangin ng pagpapakamatay. Itinaas niya ang kanyang espada sa kanyang leg. Sinabi ni Elder Liqianju, hindi lahat ay kasing walang emosyon at baluktot ng iyong master. Ikaw ay isang batang babae lamang, walang paraan na makatakas ka sa teknik na ito. Sumigaw si Tanta Ilinging, Sister Lixie, hindi. Sumugod siya para pigilan siya, ngunit sinagad ni Feng Lixie ang kanyang mga ngipin. Bigla, ang boses ni Bai Qingling ay nagbulong sa kanyang isipan, masakit ba? Mabuti. Puno ng sakit ang mundong ito. Ang sakit ay isa sa mga core forces ng mundong ito. Ang mga taong hindi nakakaalam ng sakit ay hindi kailanman mauunawaan kung ano ang tunay na lakas. Damdamin ang sakit. Mag-reflect. Unawain ang sakit. Tanggapin ang sakit. Lumawak ang mga mata ni Feng Lixie. Patuloy ni Bai Qingling at sa huli, masterin ang sakit. Lampasan ang sakit. Ang tinatawag na takot na ito. Ganap na kalokohan. Ang iyong sakit ay higit na lumalampas dito. Naghigpit ang kanyang tingin sa galit. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya si Elder Liqianju sa dibdib. Habang si Grand Elder Liqianju ay sinaksak sa dibdib, sumigaw siya, hindi, imposible. Ngunit sa mga mata ni Feng Lixie, naging si Bai Qingling si Liqianju. At malumanay niyang sinabi, hindi mo talaga magagawa. Nag-freeze si Feng Lixie sa gulat. Nagbulong siya, ito ay ill. Tulad ng sinabi ni Bai Qingling sa kanya noon, Feng Lixie, aking senior disciple. Alam kong desperado mong gustong patayin ako. Naniniwala kang sa pamamagitan ng pagpatay sa akin, matatapos ang lahat ng iyong sakit. Hinawakan niya ang talim na itinutok niya laban sa kanya. Kaya ang sandali na naniniwala kang kayang patayin mo ako, ang sandali na ikaw ay nasa iyong pinakamahinang estado. Sa isang smooth na galaw, dinisarmahan siya ni Bai Qingling. Sa isang flick, ipinadala niya sa air si Feng Lixie. Bumagsak siya sa lupa, umuubo ng dugo. Ubo na bigo na naman ba ako sa training experience na ito? Tumayo si Bai Qingling sa itaas niya. Hindi mo pa rin nauunawaan ang mga intensyon ng iyong master. Ang isang tulad mo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na maging aking disipulo. Ngunit pagkatapos, lumuhod siya sa tabi niya, hinaplos siya ng malumanay. Kung gayon, ang binhi ay naipunla na para sa iyo. Isang araw, mauunawaan mo eh. Tumalikod siya, ang kanyang boses ay malamig ngunit matatag. Unawain ang tunay na intensyon ng iyong master sa pagpahirap sa iyo. Sa kasalukuyan, sumigaw sa sakit si Grand Elder Liqianju, buwisit. Paano maaaring mamatay ang isang tulad ko dito? Pinatay ng isang hamak na langgam na tulad mo. Sinunggaban niya ang espada sa kanyang dibdib, naggangalit, ako si Liqianju, Grand Elder ng Evil Extreme Sect. Kilala sa buong Eastern Lands. Hindi ka karapat-dapat na pumatay sa akin. Bigla, huminto siya, lumawak ang kanyang mga mata. Ang talim sa kanyang dibdib ay nagsimulang kumislap. Sumabog ito. Tumayo si Feng Lixie na may apoy sa kanyang mga mata. Master, na intindihan na ni Lixie. Bulong niya. Dahil sa iyong pag-iral, dahil sa sakit na patuloy mong ini-inflict, palagi akong naalala. Na ang kalupitan, kasamaan, at mga pagbaliktad ng mundong ito ay walang katapusan. Nagliyab siya. Lamang kapag naging eternal source ng aking sakit ka, maaari akong maging karapat-dapat ng isang kapangyarihan na sapat na malakas para lampasan ang lahat ng hadlang. Itinaas niya ang kanyang mga braso, sumisigaw, 9 peaks. Heaven Burning Art. Isang malaking pagsabog ang nagliwanag sa langit. Si Liqianju, nasunog at nagkakadurog, sumigaw, hindi, ito ay imposible. Nagulat si Tanta Ilingin, senior sister. Umurong si Yehongyi, ganap na malupit. Nag-collapse si Liqianju sa mga abo. Si Feng Lixie, na patuloy na nagliliyab, ay nagbulong, kanina lang iyon ba ang binhing itinanim ni Mas? Umiti siyang bahagya, pagkatapos ay bumagsak. Sa wakas, bago matapos, lumitaw si Bai Qingling at nahuli siya habang bumabagsak. Mahusay, Lixie, malumanay niyang sinabi. Hindi mo ipinahiya ang iyong master. Nag-flutter ang mga mata ni Feng Lixie. Dumating na si master. Ngunit bakit ang lalaking ito ang humahawak sa akin?
Kailan niya ako nahawakan ng ganito? Tumakbo si Ihongi. Master, dumating ka na. Nagulat si Feng Lixie, tumalikod, not stumble. Yuf! Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Master, bumalik si Lixie sa Eastern Lands nang walang iyong pahintulot. Parusahan mo ako. Nag-isip siya sa kanyang sarili, ano ang nangyayari kay Master? Ganap na iba siya nang umalis ako. Karaniwan, parurusahan niya ako sa spot nang walang pagkakataong huminga. Kanina, napaka-intimate niya kay Xinger. Iyon ay medyo unusual din sa aking alaala. Hindi siya kailanman naghanap ng carnal desire. Maaaring naposes siya ng ibang espiritu. Kung ganoon ang kaso, dapat ko na lang siyang patayin ng isang espada. Ang lalaking walang silbi, pinutol ni Bai Qingling, hinawakan kita kanina bilang gantimpala para sa pagligtas mo sa iyong junior sister at sa sect leader. At ngayon may lakas ka ng loob na subukang samantalahin ang sandaling iyon para mag-stage ng loving master-disciple act na tipikal sa aming demonic path. Pinalo niya siya. Nanginginig si Feng Lixie. Nagtense at nagtwist ang kanyang katawan, violently at mapag-akit. Iti niya sa kanyang pribadong iniisip, bumalik siya. Bumalik ang feeling na iyon. Ang lalaking iyon ay parehong lalaki pa rin, ang cruel demon lord na trinato ang kanyang mga disipulo bilang mga kasangkapan lamang. Ngunit pagkatapos ay nag-flinch siya, nagulat. Sinunggaban niya ang kanyang mga pisngi, nagbulong sa kanyang sarili, hindi. Bakit ako nag-isip ng ganito? Parang, kapag siya ay nag-inflict ng sakit sa akin, ang aking katawan ay nagdiriwang sa tinatawag na gantimpalang ito. Pinalo ulit siya ni Bai Qingling. Ang unang palo ay para sa pag-abandona mo sa iyong post, ang pangalawa, para sa pag-disrespect mo sa iyong master. Nakahiga siya sa lupa, tahimik. Bumangon, sigaw niya. Hindi ko pinahintulutan kang humiga sa lupa habang pinaparusahan. Sumigaw si Tanta Ilingin, Master, pakitumigil na sa pagpalo sa kanya. Sinigawan ni Bai Qingling, alam na ni senior sister ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, bigyan mo siya ng pagkakataong mag-atonement sa pamamagitan ng merit. Kalmadong nagsalita si Feng Lixie, Lingin, isara mo ang iyong bibig. Tumayo siya. Walang kinalaman ito sa'yo. Alam ni Lixie na nagawa niya ang isang malaking pagkakamali. Pakiparusahan mo ako ng husto, Master. Nag-shift ang ekspresyon ni Bai Qingling. Parusa. Siyempre magkakaroon ng parusa. Ngunit hindi ko kalilimutan na batiin ka kung saan ito nararapat. Inalis niya ang kanyang coat at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang mga balikat. Binabati kita sa opisyal na pagkumpleto ng iyong training, Feng Lixie. Sa Shui, sa loob ng mansion ng City Lord. Tahimik na nakatayo sina Bai Qingling at Feng Lixie. Tiningnan ni Bai Qingling si Feng Lixie at sinabi, kung pag-uusapan, pinadala ko na ang Sect Master at si Lingyin para hanapin ang Queen of Yin. Ngayon maaari na tayong magkaroon ng maayos na pag-uusap, isang malalim. Nagbulong si Feng Lixie sa kanyang sarili, sa puntong ito, ano ba talaga ang gusto niyang pag-usapan? Bakit niya ito pinahaba? Kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang mga relasyon kina Lingyin at Xinger ay napaka-intimate na. Tiningnan niya ng seryoso si Bai Qingling. Maaaring gusto niyang gawin din sa akin ang parehong bagay. Iyon ba ang dahilan kaya dinala niya ako sa secluded spot na ito? Nag-wonder ang kanyang isip sa mga indecent thoughts tungkol kay Bai Qingling. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, 50,000 puntos. Mula lang sa pagpalo kay Feng Lixie, aktual na kumita ako ng 50,000 Great Love Point. Kombinado sa mga puntos na naipon ko kamakailan mula kina Jinyang at Xinger, malapit na akong mag-unlock ng Mythic Treasure Chest. Ngayong gabi, kailangan kong kunin ang aking eldest disciple, si Feng Lixie. Iyon ang magkukumpleto ng buong inner court collection ng Yulu Hall. Lixie, alisin mo ang iyong mga damit, plain na sinabi ni Bai Qingling. Lumawak ang mga mata ni Feng Lixie sa gulat. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib. Master. Pakiusap, magkaroon ng konting respeto. Hindi na kailangan talaga, casual na tumugon si Bai Qingling. Magpapalit ka lang naman ng outfit sa isang sandali. Isang kumikislap na marka ang lumitaw sa kanyang pusod. Bigla, lumitaw ang mga naguri-ridden na tentacles mula sa kanyang tiyan. Evil pattern. Hindi, hingal niya habang ang mga tentacles ay bumalot sa kanyang mapag-akit na figura. Handa ang iyong disipulo na tanggapin ang anumang parusa, ngunit hindi ang paraang ito pakiusap, hindi, Huwag mong damdamin gamit ang iyong katawan, instruksyon ni Bai Qingling.
Unawain mo gamit ang iyong dao. Nag-quick ang hininga ni Feng Lixie, namumula ng husto ang kanyang mga pisngi. Sino ang nagbibigay sa iyo ng dalisay na sakit, patuloy ni Bai Qingling? At sino ang magliligtas sa iyo tratrato ka? Gumawa ka ng pagpili. Cheating ito. Vulgar. Walang hiya. Hindi ito maging tunay na pagpili, iniisip ni Feng Lixie, ang kanyang boses ay nanginginig habang sinunggaban niya ang kanyang binti. Bilisan mo at pahintuin mo ang evil pattern. Pinaalalahanan ni Bai Qingling. Iligtas mo ako, pakiusap ni Feng Lixie, ang kanyang tono ay tumutulo ng seduction. Ang iyong 9 Peaks Heaven Burning Art ay matagal ng stock sa Scroll 3, Level 9, sinabi ni Bai Qingling, hinawakan ang kanyang kamay. Tinulungan niyang tumayo. Simula ngayon, maaari ka nang magsimulang mag-train sa Scroll 4. Naramdaman ni Feng Lixie ang kanyang warm aura na enveloping sa kanya at nagbukas ng kanyang mga mata sa realization. Ang true essence ng Heaven Burning Art ay ini-transfer sa akin sa pamamagitan ng evil pattern na ito. Isipin na ang ganitong Heaven Shattering Technique ay maaaring ipasa ng ganito. Mula sa araw na ito, itinuturing kitang fully trained disciple, ipinahayag ni Bai Qingling. Mayroong ilang mga bagay na maaari ko na ngayong sabihin sa iyo. Halimbawa, ang murderer na nilapastangan ang iyong ina. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Bakit sinabi mo lang na mahirap ay confirm ang kanyang identity? Sino siya? Chief Attendant under Yuxuzi ng Kunlun Sect, si Sun Chuan. Huwag mag-alala, naglalakad ka na sa landas ng paghihiganti. Tandaan ang mga sparring partners na yon. Hindi ko pinilit na pumatay ka ng mga inosente, ang mga taong iyon ay lahat mga lakis ni Sun Chuan mula sa Kunlun Sect. Hindi tulad ng iyong mga junior sisters, wala kang special talent o constitution. Kung gusto mong maghiganti sa isang behemoth tulad ng Kunlun Sect, mayroon lamang isang landas para sa iyo, ang painful cultivation ng isang mortal, hakbang-hakbang, kahirapan pagkatapos ng kahirapan. Simpleng ginawa ko ang pagpili para sa iyo ng maaga, at ngayon ka lang nagsisimulang maunawaan. Anong seductive na landas para maging isang demonyo? Ito ay isang bagay na gusto kong makita hanggang sa huli. Tulad ngayong gabi tuwing nasa panganib ka, hindi ba palagi kong sinisiguradong lumabas kang buo? Ngayong opisyal ka nang nag-graduate, kung gusto mo pa ring magalit sa akin, patayin mo ako pagkatapos ay magpapanggap akong hindi kita kailanman naging disipulo. Lumakad si Bai Qingling palayo sa kanya. Bigla, sumulong si Feng Lixie, huminto lang sa likuran niya. Yumakap siya sa kanya mula sa likuran, pinipress ang kanyang malambot, full na dibdib laban sa kanyang likod. Tumigil, bulong niya. Ganito ba talaga ang paraan ng pagsasalita mo sa iyong master? Tanong ni Bai Qingling. Hindi pa ba kailangan ni master ng mga kasangkapan para harapin ang mga hypocrites na tinatawag ang kanilang mga sarili na righteous? Hindi pa kumpleto ang aking paghihiganti at hindi pa natutupad ang iyong dakilang layunin. Sa hindi bababa sa bagay na ito, hindi ba alind ang ating mga puso, ang mga luha ay umapaw sa kanyang mga mata? Hindi ba magandang peres sina Lixie at master, malumanay niyang idinagdag. Napaka-rare ng bata ka, hindi ka kailanman nag-acting spoiled, sinabi ni Bai Qingling, itinaas ang kanyang kamay. Ni hindi mo ako kailanman independe. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Nag-freeze si Feng Lixie sa gulat. Save mo ang ekspresyong iyon para sa iyong paghihiganti, sinabi niya, hinila siyang malapit. System notification, congratulations, host. Great love successfully instilled. You have earned 100,000 points. Ang paborito kong karakter sa orihinal na nobela, walang kinalaman sa puntos. Naisip ni Bai Qingling. Ang kakayahan yakapin siya ng sincere, ito lang ang pinakamahusay. Umiti siya, isang bahagyang blush sa kanyang mukha. Oh, tama, sinabi ni Feng Lixie. Habang ako ay undercover, narinig ko na kahit ang Daoist fairy na si Muxinlan ay hindi makalimutan ka, master. Gossip lang iyon, o mayroong something real doon? Pumutok sa malamig na pawis si Bai Qingling. Impossible. Ang baliw na babaeng iyon ay dead set na patayin ako, sigaw niya. Yun si Lixie ay mag-iingat ng husto sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala, aking master, tumugon si Feng Lixie, nagsimangot at itinulak ang kanyang dibdib pasulong sa pagkabigo, ang kanyang mukha ay may halong pink. Habang umaandar ang kalesa, dumating ito sa northern outskirts ng Shoyu City, habang desperadong hinahabol ni Ren Qianfan. Mahal, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, iyak niya. Mahal, huwag kang umalis.
Paano ako mabubuhay nang wala ka? Sa loob ng kalesa, nag-alala na tiningnan ni Sen Xinger ang kanyang kasama. Madam Ren, talaga bang hindi natin papansinin si Lord Ren? Malamig ang ekspresyon ni Han Jinyang habang tumugon, hayaan mo siya. Ang lalaking iyon ay naglalaro kasama ang matabang babae sa mansyon ng City Lord kanina. Pagkatapos, na-bewitch at ginawang tanga. Ganap na ipinahiya niya ang aming Kangmingsek. Kahit mamatay siya ngayon, walang kinalaman ito sa akin. Sa labas, natstumble si Ren Qianfan sa lupa sa pagod, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mukha. Mahal! Aking mahal! Bakit hindi mo maipakita kahit isang bakas ng pagmamahal mula sa nakaraan? Bakit mo ako trinato ng ganito? Ang kanyang boses ay bumigay, parang bata at kaawa-awa. Aking mahal! Sa distansya, isang crimson glow ang nagliwanag sa bunganga ng isang lumang balon. Isang sinister na boses ang kumalat mula sa loob. Anak ng pamilyang Ren, gusto mo bang bawiin ang iyong dignidad bilang isang lalaki? Gusto mo bang maunawaan ang kahulugan ng buhay? Gusto mo bang mabuhay ng tunay? Lumawak ang mga mata ni Ren Qianfan habang lumingon siya patungo sa balon. Siyempre gusto ko. Paano hindi? Ngint hanggat naroon ang taong iyon lahat ay dahil sa taong iyon. Huwag mag-alala, sinabi ng boses, tumutulo ng kasamaan. Iwan mo sa akin. Hehehe. Mula sa kalaliman ng balon, lumitaw ang isang colossal serpent. Ang kanyang scales ay kumikislap ng blood red light. Sa itaas, narinig ni Tantay Linging at Ye Hongyi ang commotion. Ano ang ingay na yon? Matalim na tanong ni Tantay Linging. Isang kaaway, tumugon si Ye Hongyi, tense. Sumiksik ang serpent sa langit, na nagbubura ng moonlight sa pamamagitan ng kanyang massive na katawan. Sinabi ni Master na hanapin namin ang Queen of Yin, sinabi ni Tantay Linging, ngunit ang tunog na yon ay galing lang sa unahan. Mag-ingat, babala ni Ye Hongyi. Nararamdaman ko itong paparating. Nag-freeze ang dalawa nang nag-reveal ang monstrous na hayop. Bloody Python Demon, exclaimed ni Tantay Linging. Sumugod ang demon, pinilit silang mag-scatter. Iwasan, sigaw ni Ye Hongyi. Ang cultivation ng Python Demon na ito ay unfathomably deep, malayo sa atin. Hindi tayo kahit nasa parehong level. Sumusugod ulit, sigaw ni Tantay Linging. Mula sa itaas ng kalesa, umalinganggaw ang boses ni Han Jinyang. True fire of the divine phoenix. Isang radiant phoenix ng pure flame ang sumiklab, soaring patungo sa serpent. Lumingon si Ye Hongyi sa gulat, nakikita si Han Jinyang na nakatayo ng matatag, ang mga flames ay sumasayaw sa paligid niya. True fire of the divine phoenix, muli niyang in-invoke, at ang blazing bird ay tumama sa bloody python demon ng divine fury. Ang hayop ay bumitaw ng isang blood-curdling screech. Bago mawala sa kawalan. Mula sa loob ng kalesa, tumawag si Sen Xinger, second senior sister. Sect leader. Bilisan niyo ang pagpunta dito. Bumaba ng gracefully si Han Jinyang mula sa bubungan habang lumapit sina Tantay Linging at Ye Hongyi. Singer, Madam Ren, pupunta rin ba kayo para hanapin ang Queen of Yin? Tanong ni Tantay Linging. Malayo pa ang kapayapaan ngayong gabi, seryosong sinabi ni Han Jinyang. Sino ang nakakaalam kung ano pang mga panganib ang naghihintay sa atin sa daan? Siguro dapat nating hanapin muna si Lord Bai, iminungkahi ni Sen Singer. Wala akong objections. Tara na, pumayag si Ye Hongyi. Nag-frown si Han Jinyang sa kanyang kalooban. Hindi pa nagtatagal matapos kung iwan si Ren Qianfan, lumitaw ang bloody python demon na yon. Maaaring? Sana overthinking lang ako. Sa ibang lugar, naghihintay si Bai Qingling. Kaya pala nag-join kayo at pumunta para hanapin ako, sinabi niya ng bahagyang ngiti. Sumugod pasulong si Sen Xinger at yumakap ng mahigpit sa kanya, pinipress ang kanyang malambot na dibdib laban sa kanya. Ilang taon nang hindi nagkakasama ang aking mga disipulo sa ilalim ng isang bubungan, malumanay na sinabi ni Bai Qingling. Hindi ko inakala na magre-reunite tayo dito at mayon. Habang kumakapit sa braso ni Feng Lixi, kumislap si Sen Xinger. Senior sister, ikaw talaga. Hindi nagkamali si Xing. Bumuntong hininga si Feng Lixi, ang kanyang tono ay matalim. Singer, ikaw pa rin ang pareho. Hindi ka man lang nag-mature ng isang bit. Nag-cross ng braso si Han Jinyang at tumalikod ng may huff. Lene, enjoy your little family reunion. Ako, ang outsider, ay hindi makikialam. Ngunit mabilis na yumakap si Sen Xinger sa kanya mula sa likuran. Madam, huwag kang umalis. Gustong-gusto ni Xinger ang kasama ka.
Hanggat hindi tututol si Madam, welcome ka sa Yulu Hall bilang iyong second home. Namula ang kanyang mukha habang pinilit niya ang isang maliit, awkward na ngiti. Tita, pinakamahusay na huwag mag-isa, idinagdag ni Yahongi. Sa lahat ng lumalalang unrest, dapat mag-stick together kaming mga Kangming sect para sa kaligtasan. Nagbigay si Han Jinyak ng reluctant na side glance. Umubo si Bei Qingling. Ahem. Ang buong Kangming sect ay isang puso. Natural, susunod ako. Namula si Han Jinyang na caught off guard. Lumayo ng tingin, nagbulong, sige, sige. Makikinig ako sa sect leader, okay. Kung pag-uusapan ng Bloody Python na na-encounter nyo, patuloy ni Bai Qingling, maaaring kilala ko ang kanyang identity. Ang freak na yon ay higit sa 10 beses na mas nakakatakot kaysa kay Jitame. Tara na. Kailangan nating i-investigate ang kanyang background. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.